Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabaryo. Mapagpalang araw sa iyo, kabaryo. Itago mo na lang ako sa pangalang Angelo. Tubong, Maynila. May nais lang naman akong itanong sa mga tagapakinig ng inyong channel. Naniniwala po ba kayo sa mga pangitain? Ni sa hinagap ay hindi pumasok sa isip kong magkakatotoo ang nakita ko ng oras na yon. Naalimpungatan ako dahil sa boses ni Lola Peli. Tinatawag niya ako ng 3 beses at sa pagbanggit niya ng pangatlo, dito umalingaw-ngaw sa aking tenga. Ngunit akin naman itong binaliwala. Matagal na kasing patay si Lola Peli, kabaryo. Siguro ay may 10 taon na simula nang kuhain siya sa amin. Malapit kasi ako kay Lola Peli dahil siya ang nakagisnan ko at madalas ay siya ang nagkikwento sa akin tungkol sa mga nilalang na kilala sa tawag na aswang na madalas ay naglalaro lamang sa ating imahinasyon. Ngunit para kay Lola Peli, sila ay totoo at kanya na itong nakasalamuha sa kanilang probinsya sa Antique. Subalit hindi ko yon pinaniniwalaan. Paano naman ako maniniwala kung nakagisnan ko ay ang magulo at ang mahirap na buhay sa Kamaynilaan? Turo pa nga ng aking nanay ay maging praktikal, kaya kahit ang mga tradisyon at pamahiin ay hindi masyadong sinusunod rito sa Kamaynilaan, hanggang ako mismo ay makainkwentro ng minsang maimbitahan ako sa pistahan diyan sa Batangas noong taong 1988. 27 years old na ako noon at isa naman akong pintor sa isang construction company. Hindi naman sana ako sasama noon dahil hindi naman talaga ako mahilig sa mga pamamasyal, pero hindi ko matanggihan ang asawa ng katrabaho naming madalas na nagdadala ng mga saging at kung minsan ay nagbibitbit ng mga kakanin. Mabait naman si Emil, lalo na sa amin ni Oscar. Kaya't kalaunan ay pumayag na rin ako at nagawa ko pang isama ang kaibigan at kasama ko sa upahang bahay na yon. Naitago na lang natin sa pangalang Oscar. Naagad naman itong pumayag. Palibhasay na pangakuan ng isang dalaga na ipapakilala naman dito ni Emil. Noong una, masaya naman kami dahil pinayagan kaming lumiban noon sa trabaho para lang makasama kay Emil. Ngunit nakaramdam ako ng pag-aalinlangan nang magparamdam sa akin si Lola Peli bago kami umalis. Wari pa nito ay nagbibigay siya sa akin ng babala o nais man kaming pigilan, ngunit hindi ako masyadong mapagpaniwala sa mga pagpapakita ni Lola. Pero sa ano pa mang dahilan ay natagpuan ko na daladala ko ang aking gamit. Ang langis na iniwan niya sa akin. Nagulat na lang ako nang matagpuan ko ito kasama ng mga panloob ko. Noong una ay nakakasulasok ang amoy talaga nun dahil lipas at maantana, pero ito pala ang magsasalba sa akin. Madaling araw ng Sabado, naalimpungatan ako nang marinig kong tinatawag ako ni Lola. Lagi naman akong ganito. Malapit na rin kasi ang araw ng kamatayan ni Lola Peli. Dumiretso ako noon ng banyo at binaliwala ko na lang ang nararamdaman ko. Naligo na lang ako noon dahil maya-maya ay magkikita-kita kami sa istasyon ng bus sa Cubao. Sa aking paglabas sa banyo ay may hangin na dumaan at kasama noon ang halimuyak na amoy ng sampagita. Aaminin ko man o sa hindi, nagsitayuan ang aking balahibo. Hindi ko maiwasan ang pumikit at mapadasal. Lola Peli naman,
Tinatakot mo na naman ako eh. Oo na, dadalawin kita at ipagbibiko. Huwag mo naman akong takutin. Halos mapatalo na lang ako sa takot nang makita ko si Oscar na nakatayo sa may pinto ng kwarto namin. Pikit ang mga mata niya. Napahawak naman ako sa aking dibdib at akma ko nang lalapitan ang kaibigan ko. Medyo madilim sa gawing kinaroroonan niya. Ngunit napahinto na lang ako nang bigla niyang hawakan ang kanyang ulo at paikutin iyon. Sumirit ang dugo at umagos hanggang sa aking paa. Sa aking takot ay bigla na lang akong napasigaw. Hanggang sa may palad na lumapat sa aking muka. Kasuson pala iyon ang panaginip ko. Hoy tol, gising. Binabangungot ka na naman ah. Pagkadilat naman ng mga mata ko, ay nasa higaan na ako. Malamig noon ang buo kong katawan at butil-butil ang pawis ko sa aking noo. Labis na lang ang pagtataka ko dahil nakaligo na ako noon at nakabihis na rin. Ibig lamang sabihin ay bumalik lang ako sa higaan at napaidlip. Pailing-iling at tinawanan naman ako ni Oscar. Nakaligo na rin siya at mukhang kalalabas lang ng banyo. Sanay na kasi si Oscar sa akin dahil siya ang madalas na nakakakita sa mga bangungot ko. Buti nga ay hindi pa ako iniiwan nito dahil ang weirdo ko kung tutuusin. Binaliwala ko na ang nakita ko dahil ayokong pag-isipin si Oscar at baka matakot pa ito. Salamat tol. Tumango lamang ito habang nagbibihis na. Napalunok naman ako't nanunuyo ang aking lalamunan. Kaya't napainom naman ako ng tubig. Hindi pa rin humuhupa ang dagundong sa dibdib ko. Para kasing totoong-totoo ang mga eksena kanina at alam kong hindi na biro ang ganito. Normal na sa akin ang managinip ng kung ano-ano. Subalit kakaiba ito sa lahat. Dahil sa tuwing nagpapakita sa akin si Lola Peli, ay may nais siyang ihatid na mensahe. Meron siyang nais na sabihin ngunit ano pa man yun, ay akin nang binaliwala. Kinuha ko na noon ang bagpak ko at inayos ang aking igaan. 3:00 noon ang first trip pa Batangas kaya't maaga pa lang ay bumiyahe na kami ni Oscar. Papunta naman sa terminal. Doon na lang din kami nagkita-kita nila Emil at ng asawa niya. Halos kalahating oras din kaming naghintay sa kanila. Nakakagulat lang dahil nang dumating sila ay marami na silang daladalang damit. Hindi ko naman tuloy napigilan ang pagtatanong sa kanila. Magtatagal ba kayo doon? Parang wala na kayong balak na umuwi ng Maynila ah. Wika ko naman dito. Kapag naging maganda ang pista at alay siguradong tatanggapin na kami ron. Kaya't maganda naman na magkaroon tayo ng ganitong banding, di ba? Tugon naman sa akin dito ni Emil. Naging palaisipan naman sa akin ang mga sinagot sa akin ni Emil. Pero tinawanan ko na lang dahil mabiro rin sila kaya binabaliwala ko na rin. Ngunit nagpaulit-ulit na umalingaw-ngaw sa akin ang mga salitang yon. Pista at alay. Lalo pat ang mag-asawa ay matiim akong pinakatitigan. Unang beses ko palang maranasan ang pista sa probinsya. Dito na nagsimula ang pag-aalinlangan ko. Hindi na maganda ang mga naglalaro sa aking isip. Ngunit nais ko mang umatras. Ay parang may kumokontrol sa aking mga paa. Hindi ko alam kung hiya ba o pangkaasar sa hindi ko maintindihan ang pakiramdam ko. Pinilit kong buuin ang loob ko. Lalo na nang ayusin na ng konduktor ng bus ang karatula. Dito inaya na kami ni Emil dahil nagpapasakay na raw ang bus. Nauna naman kami sa itaas
at prenteng umupo sa tabi ko, si Oscar. Habang ang mag-asawa naman ay naiwan sa ibaba dahil sa mga bagahe nilang dala. Matapos naming magbayad ay ipinikit ko ang aking mga mata para naman pawiin ang mga nagpapabagabag sa akin. Ngunit dahil sa paghihilik ng aking katabi ay naging malabo na. Sa halip na makatulog ay nagmasid na lang ako sa labas. Kahit na madilim pa rin ang paligid at sarili kong refleksyon ang nakikita ko. Halos inabot din kami ng 3 oras sa tuloy-tuloy na biyahe. Nang makababa na kami, ay sumakay pa kami ng jeep papasok sa bukana ng sitio. Kasulok-sulukan daw ang lugar nila at hindi naabot ng jeep. Kaya't pagbaba namin ay naglakad pa kami papasok. Tinulungan na rin kami ni Emil sa pagbubuhat ng kanilang bagahe. Tanda ko pa noon na halos kasing taas ko ang mga talahib. Medyo mataas na ang araw nang narating namin ang arko ng baryo nila. Pansin ko ang pagtigil ng mga tao sa kani-kanilang ginagawa. Kung kanina ay nagkakasiyahan sila, ngayon naman ay mga tumigil at matiim rin silang tumingin sa amin, ngunit nawala na ang aking iniisip nang sumpungin ako ng gutom at bakas ko na rin sa mukha iyon ni Oscar. Ubos na rin kasi ang mga biskwit at chichirya naming baon. Nang makarating kami sa kanilang bahay ay namangha naman ako sa ganda ng bahay. Mukha naman kasing hindi na kailangan ng mag-asawang mangamuhan sa syudad. Maganda ang bahay nila at magaganda rin ang mga muebles nito. Maya-maya pa ay sinalubong kami ng isang matandang lalaki na may hawak-hawak na mahabang sandok. Nagmano naman dito ang dalawa, kaya naman sumunod din ako para magbigay galang. Nagulat ako sa ginawa ng matanda dahil hinuli niya ang kamay ko at pinigilan. Hindi niya ako pinagmano, kung hindi ay hinawakan niyang bahagya at pinisil ang aking kamay. Sabi nito ay malamig ang aking palad. Marahil daw ay gutom ako at pagod na kami dahil sa paglalakad. Nang hingi pa siya ng paumanhin dahil sa haba ng aming biyahe. Bahagya namang kumalma ang aking pakiramdam. Mabait naman kasi ang matanda at napakagalang nito magsalita. Hinatid na kami ni Emil sa gagamitin naming kwarto pansamantala. Natawa na lang ako kay Oscar nang dumamba siya sa kama. Sinundan ko rin naman ang paghiga. Mayaman naman pala ang dalawang yun eh. Bakit nangangamuan pa sila sa Maynila? Wika pa dito ni Oscar. Tila nababasa ni Oscar ang aking naiisip. Kibit balikat ko siyang sinagot at maya-maya pa ay may naamoy na akong anong ulam. Kaagad naman akong napatayo at dinungaw ang bintana. Dito nakita ko ang isang babaeng nakatabing ang muka at naghahalo sa napakalaking gawa. Sinundan ako ni Oscar. Natukso rin itong dumungaw noon sa bintana. Namilog ang mata niya nang sigawan niya ang babae na ngayon ay nakatingin na sa amin. Dahil sa ginawa niya, ay dito hinila ko si Oscar dahil sa nakakahiya niyang pag-uugali. Ngunit kumawala naman siya sa akin at muling tinawag ang babae. Kumaway pa dito si Oscar, pero matiim at matalim na titig ang ipinukol ng babae sa aming dalawa. Kaya naman muli kong hinigit ang kaibigan ko. Bakit mo naman kasi sinigawan? Tingnan mo, sinungitan ka tuloy. Wika ko pa sa kanya. Sigurado na ako na yan ang ipapakilala ni Emil. Turan pa dito ng kaibigan ko. Kitang-kita ko ang pagbabago ng emosyon ng mukha ni Oscar. Gustong-gusto niya ang babaeng nakita niya sa labas, kahit naman ang totoo ay hindi pa naman nakikita ang kabuuan ng mukha noon. Kaya naman ang sumunod niyang ginawa ay hindi ko na nakaya pang pigilan. Lumabas siya ng kwarto
Iniwan niya ako roon. Napabuga na lang ako ng hangin at hinayaan ito. Meron na akong nobya habang si Oscar naman ay kakahiwalay pa lang dahil sa panloloko ng kanyang dating nobya. Siguro ay desperado na si Oscar, kalimutan ang babaeng iyon. Tinanaw ko na lang si Oscar mula naman sa malayo habang kinikilala ang babaeng naghahalo sa malaking kawa. Mukha namang maayos lang siya, kaya't hinayaan ko na lang. Kinabukasan pa naman noon ang pista, kaya't may oras pa para makapagpahinga. Maya-maya pa ay inaya na kami ni Emil na kumain at nang matapos ay nagkulong na ako sa loob ng kwarto. Nais kong matulog dahil sa pagod kaya't hindi ko natuloy na malayan ang oras at nagising na lang ako nang may dumambas sa akin sa kama. May isang lalaki. Mabilis akong napatayo at tinungo ang sulok. Anong ginagawa mo rito? Sino ka? Napasigaw naman ako sa gulat. Ngunit ang lalaki ay parang batan. Nagpatalon-talon sa ibabaw ng katre at waring. Wala sa kanyang katinoan. Pinilit ko siyang pigilan ngunit natakot naman ako nang bigla niya akong hawakan sa kamay. Tinukop niya ang bibig ko't tumatawa. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa aking pandinig at sa bawat salitang lumalabas ron ay nagdadala ng takot sa akin. Nararamdaman ko na rin na parang tinatalupan ako ng buhay. Naamoy ko rin sa kanya ang napakalansang amoy na parang naglilinis ng isdang bilasa. Muli siyang bumulong sa hangin ng mga salitang, "Halimaw sila. Umalis na kayo. Kung hindi kakainin nila kayo. Mga awok." Ang sabi nito ay mga awok. Tumatak sa akin ang salitang yon. Alam ko ang katawagang iyon at isa sa mga nakakatakot na kwento ni Lola ang tungkol sa mga aswang na kung tawagin ay awok. Ilang beses ko na siyang tinanong kung ano ang kanyang pangalan ngunit wala naman akong nakuhang maayos na sagot. Pihadong baliw ang lalaking nasa harap ko pero nadadala ako sa kanyang mga sinasabi hanggang bumukas ang pinto at iluwa noon si Emil. May dala itong panali. Nang makita ng lalaki si Emil ay para naman itong natauhan. Natigilan at nabalot ng takot ang mukha nito. Ngumalngal ito ng iyak at nagmamakaawang wag sasaktan si Karen. Hindi ito nagmamakaawa para sa kanyang sarili, kundi sa isang babae. Ako rin ay parang natigilan at ginapang ng takot ang aking sistema. Humingi ng paumanhin si Emil bago ilabas ang lalaking tinawag niyang Wancho. Nagkwento na rin si Emil tungkol dito. Aniya, si Wancho ay nasiraan ng bait dahil sa pagkakasangkot sa isang aksidente. Tuluyan itong nasiraan ng bait, lalo na nang mamatay sa aksidente ang nobya nitong si Karen. Ito ang mga kwentong sinabi sa akin ni Emil na pawang pinaniniwalaan ko naman. Noon ko lang napansin si Oscar na wala sa kwarto, kaya naman lumabas na rin ako kalaunan para ito'y hanapin. Naabutan ko siya sa labas, kasama ang ilang mga kalalakihan. Natatawa naman ako nang lumapit sa kanila dahil nais kong ikwento ang tungkol kay Wancho. Ngunit napansin ko ang mga kudlit sa kamay ni Oscar, mga sariwang sugat sa katawan ng aking kasama. Hinila ko naman siya palayo sa mga lalaki. Pautal-utal nang magsalita si Oscar. Malamang ay kanina pa ito umiinom ng lambanog. Kaya naman dinala ko siya sa kusina na naroon kasi ang banyo nila Emil para makapaghilamos. Napalunok naman ako nang sumalubong sa akin ang malalaking buto sa kawa. Medyo may kaliitan ito kesa sa kawa na hinahalo ng babae kanina.
Nabalik ang tingin ko kay Oscar nang bigla siyang magwala. Malakas siya't kaya't napaurong naman ako sa mga kagamitan. Sumambulat ang isang pulbos na ang hula ko ay pangrekado. Halos mapamura naman ako dahil ang sinisigaw ni Oscar ay kakaiba. Sumisigaw ito sa sakit kaya niyakap ko ito at hinila sa loob ng aming kwarto. Hindi lang mga galos ang nasa katawan ni Oscar, kundi meron na rin itong maliliit na kagat sa kanyang tagiliran. Pinilit kong tanungin si Oscar kung sino ang may gawa o saan niya nakuha ito. Ngunit wala siyang ibang maisagot kundi halimaw sila. Tinukop ko ang bibig niya dahil baka marinig kami ng mga tao sa labas. Inisip kong lasing lang si Oscar ng mga sandaling yon, kaya't papaano ko malalaman ang nangyari sa kanya kung hindi naman niya ako masagot ng maayos dahil sa sobrang kalasingan. Pinahiga ko na lang siya para makapagpahinga. Dumudugo rin ang kanyang kamay, kaya naisip kong talian muna ito. Dito naghanap ako sa aking backpack para kumuha ng panyo. Ngunit isang pamilyar na botelya ang aking nakuha mula sa bulsa. Iyon ang langis na ipinanghilot sa akin ni Lola Feli. Binuksan ko iyon at halos mapatakip ako sa aking ilong dahil sa maantang amoy nito. Dahil sa sobrang katagalan. Halos isang dekada nang wala si Lola Feli at iyon na ang natitirang relekya niya. Patuloy ang pagdurugo ng sugat ni Oscar kaya pinahiran ko ito ng langis. Ito kasi ang naalala kong nilalagay ni Lola sa sugat ko sa tuwing nasusugatan ako. Napatigil nito ang pagdurugo at kahit si Oscar ay nakatulog na rin. Sinubukan kong lumabas at hanapin si Emil. Nag-iikot-ikot ako sa loob dahil nais kong sabihin ang nangyari sa kaibigan ko. At syempre gusto kong malaman kung sino ang kumagat dito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ngunit nabigo naman akong makita si Emil. Medyo dumilim sa buong kabahayan. Sumilip naman ako sa labas at wala na roon ang mga kaharap ni Oscar kanina. Napakatahimik na ng buong kabahayan. Kaya naman binalikan ko na ang kusina. Gusto kong makita ang mga malalaking buto sa kawa. Pagpunta ko naman roon, ay natagpuan ko pa rin ang mga ito. Napakunot ang noo ko at napalunok ako ng angatin ko ang isang buto. Halos kasing haba ng buto sa braso ko. Ngunit agad ko naman itong naibagsak nang marinig ko ang asawa ng boses ni Emil. Tinanong niya naman ako kung nagugutom ba ako pero dahil sa nakita ko ay nawala ang gutom ko. Humingi na lamang ako ng tinapay sa kanya. Abot ang lunok ko dahil sa kabang unti-unting lumalamon sa aking buong sistema. Pag-abot niya sa akin ng tinapay ay mabilis niyang binawi ang kanyang kamay at lumayo ng konti sa akin. Pakiramdam ko ay kahit siya, naamoy niya ang langis ni Lola. Tinanong ko naman kung nasaan itong si Emil. Sabi naman ng asawa nito ay wala raw ito dahil nagkatay ng kambing at baboy sa kabilang bahay. Napatango na lang ako at sinabi ko na lang na abisuhan si Emil sa nangyari sa kaibigan ko. Puno ng kagat at mga sugat itong si Oscar. Nang mga oras niyon ay gumana na ang aking kuryosidad sa aking nakita sa kawa. Tinanong ko ito ngunit ngumiti siya at pabiru akong sinagot na, "Tao, hindi, biro lang." Bawi ng babae na ikinasimangot ko pero muli niya akong tinanong kung ano raw ba ang nasa isip ko noong makita ko ang mga buto. Natigilan naman ako dahil ayoko yung pakiramdam na iyon. Pakiramdam ko ay pinaglalaroan niya ako. Kaya naman sinagot kong,
Aswang lang ang kumakain ng tao. Nakita ko ang gulat sa kanyang muka, ngunit napawi rin naman iyon at muli itong kumilos na parang isang normal. Dahil naman sa nangyari, ay may nabuo na sa aking isip kaya binalikan ko si Oscar sa kwartong iyon at napaupo na ako sa isang gilid. Kakaiba na ang pakaramdam ko rito sa lugar na to. Punong-puno na ako ng pagsisisi kung bakit ako napasama sa lugar na iyon. Dumagdag pa ang narinig kong sigaw na nagmumula sa labas. Sigaw ito ng isang babae. Dala ng kuryosidad ay dumungaw ako mula naman sa bintana. Batid ko noon na sigaw iyon ng isang tao. Dumungaw ako sa labas at nakita ko ang asawa ni Emil. Nakatingin din sa akin at nang ngumisi ay lalong nagulo ang aking isip. Nagmamadali naman akong isinara ang bintana. Gayon din ang pinto, ngunit narinig ko ang mga yabag na may papalapit sa pinto na walang iba kundi ang mag-asawang Emil. Nag-uusap sila, bumubulong sa katahimikan ng gabi. Tinakot mo ba sila? Nag-iibang lasa ng karne kapag natatakot ang handa natin. Dumagundong ang dibdib ko sa sobrang kabanon, kabaryo. Walang duda, sila ay hindi normal na tao. Ang lugar na napuntahan namin ni Oscar ay hindi baryo ng mga tao, kundi ng mga aswang. Maaring kami ang kanilang tinutukoy, sarili naming mga karne. Bumigat ang aking paghinga at nabibingi na ako sa kaba. Hindi ko na alam kung saan nagmumula ang kilabot. Lalong kumalabog ang dibdib ko. Sa kaba lalo pa nang biglang may kumatok sa pinto. Si Emil. Napatras ako dahil sa takot na baka may gawin sila sa amin. Hanggang marinig ko ang ilang sunod-sunod na pagtawag sa pangalan namin. Natataranta na ako dahil sigurado naman akong isang tadyak lang niya sa pinto ay mabilis niya na itong mabubuksan. Dito humanap na ako ng pamalo o kahit anong pwede kong gawing pamprotekta sa aming dalawa. Ngunit wala naman akong makita. Maya-maya pa, narinig kong bigla na lang tumatahimik. Wala na ang mag-asawa, ngunit bumelo lamang pala si Emil at ang asawa nito. Dito nabuksan nila ang pinto at ako naman ay nagpunta sa gilid ni Oscar. Kinumpronta ko na si Emil, ngunit ang nakuha ko ay kabaliktaran. Tinanong ko sila kung sila ba ay mga aswang. Itinanong ko na lang kung ano ang nasa isip ko ng mga oras na yon, dahil wala na kaming kawalan ni Oscar. Sa halip na sagutin ang tanong ko, ay tinawanan ako ni Emil at humalukip-kip naman ang asawa nito. Nainis ako sa reaksyon nila hanggang lumapit si Emil kay Oscar, ngunit bigla itong napahinto at dito nagbago ang kanyang reaksyon. Napatingin siya sa akin. Tinanong niya ang nangyari kay Oscar. Sinabi ko sa kanya ang nangyari kay Oscar, ngunit nanatili ako sa kinatatayuan ko dahil kung talagang aswang nga sila ay walang pagdadalawang isip na magagawa nilang kitlan ang buhay ko. Hinintay kong lumapit siya kay Oscar, ngunit hindi naman siya lumapit, kundi parang nagdadalawang isip na lapitan ang kaibigan ko kahit na madampian ang balat nito. Sinabi na lang niya na hindi raw niya lubos maisip na iyon ang nasa isip ko. Ipinaliwanag niya na karne at buto ng baboy raw iyon. Napalunok naman ako dahil hindi ko alam kung kaya ko pang maniwala sa kanya. Muli kong tinanong kung ano yung narinig kong magbabago ang lasa ng karne kapag natatakot, at sinagot niya naman ito. Ito raw ay mga manok na kakatayin bukas
Tinakot daw ng kanyang asawa, kaya naman nagpagsabihan niya ito. Sa sulok ng mga alaala ko, ay pinilit kong isipin ang mga kwento ni Lola Feli. Ngunit wala akong maisip kung di ang tungkol sa sinag ng buwan. Makikita lamang daw ang totoong anyo kapag nasinagan sila ng buwan. Sa takot ko noong mga oras na yon, ay napatango na lang ako kay Emil. Kung tulad nga sila ng iniisip ko, ay baka mabilis naman nila akong mapapatay dahil wala silang kahirap-hirap na atakihin at saktan ako. Dito humingi ako ng tawad kay Emil at sa asawa nito, ngunit kahit ganoon ay hindi pa rin siya nakalapit kay Oscar. Waring may pananggalang ito. Lumabas na rin naman sila matapos na ituro sa akin ang mga lock sa gilid ng pinto. At wag daw ako mag-isip ng kung ano-ano. Maaring pagod daw ang dahilan ng pag-iisip ko ng kung ano-ano. Kaya naman mas magandang makatulog ako ng maayos. Tinanong pa nga nila ako kung nais kong kumain, ngunit tumanggi naman ako. Mas nanaisin ko pang magkulong na lang sa loob ng kwarto kaysa pakiharapan sila. Pinilit kong magpahinga, ngunit kahit anong pikit ng mata ko ay hindi ako mahulog sa pagkakatulog. Mas naririnig ko ang ingay na nangyayari sa labas. Akin na lamang itong pinakikiramdaman at ang pandinig ko ng gabing yon ay mas naging matalas. Nakarinig ako ng mga mababa at may hinang pag-angil sa paligid. Alam kong meron sa pinto ng kwarto. Narinig ko rin ang mga kaluskos sa labas. Sa tapat ng bintana, sinariwa ko ang mga kwento sa akin ni Lola Feli. Iba't iba ang uri ng mga nilalang na ganito. Ani niya, at may kakayahang doble o minsan ay triple pa sa lakas ng isang pangkaraniwang tao. Ngunit meron silang mga kahinaan. Naidilat ko ang aking mga mata dahil sa pag-angil na naririnig ko sa labas. Pinilit kong pakalmahin ang aking dibdib. Matalas ang pakiramdam nila at napakabilis. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako hanggang sa maramdaman ko si Oscar na ginigising ako. Mukhang lumipas na ang alak sa kanyang katawan. Maayos na rin ito. Napaupo naman ako para suriin ang mga kagat at sugat niya sa katawan. Tol, ang ilo. Hindi sila tao. Hindi sila normal. Kinagat nila ako't sinipsip ang dugo ko. Balak nila tayong kainin. Inasahan ko na rin naman ang mga salitang yon kay Oscar. Bakas ko ang takot sa kanyang boses. Tinanong ko pa kung ano ang nakita niya o kanina ay narinig sa mga ito. Kung kanina ay buo pa ang kanyang pananalita, ngayon ay nag-iiba. Napalitan iyon ng mahinang pag-iyak. Ikwinento ni Oscar na uminom siya kasama ang ilan sa mga kalalakihan at maya-maya ay may kumakagat na sa kanya. Dahil sa kanyang takot ay tinungga niya ang isang boteng lambanog. Dahil kung may ibang gagawin ang mga ito ay hindi niya na mararamdaman dahil naman sa lambanog. Bago siya tuluyang malasing ay lubos niyang naintindihan ang sinasabi ng mga ito. Dadalhin daw kami sa isang ritual kung saan ay paunang pista sa pamilya ni Emil at ng asawa nito. Taon-taon ay nag-aalay raw ang mga ito sa isang anito na tinatawag nilang Amang Aswang at ang mga taong iimbitahin na tulad namin ang kanilang handog o alay sa anito. Matapos ay pagsasaluhan kami ng buong baryo. Isa lamang iyon sa mga nakuhang impormasyon ni Oscar bago naman ako dumating at hinatak siya palayo sa mga ito. Ano pa man ang kanilang tradisyon o ritual, ay hindi kami papayag na
gawing alay o kainin ng mga ito. Dito nag-isip kami ng paraan para makatakas sa lugar na yun. Ngunit madilim pa sa labas at tiyak na nasa paligid lamang ang mga ito. Sabi kasi ni Lola Feli ay sa umaga mahina ang mga ito at tiyak na pagising namin kinabukasan ay nakatali na kami at hinahanda sa ritual. Nag-isip naman ako at kinuha ko ang langis ni Lola Feli sa bulsa ng bag ko. Ang langis niyon ay tiyak na may nakahalong pangontra dahil nabalik sa akin kung anong reaksyon ni Emil at ng asawa nito kanina. Kumulo iyon ng ilang ulit na nakarinig kami ng mga mababang pag-angil at ilang huni ng baboy. Ramdam ko ang panginginig dito ni Oscar. Kakainin na ba nila tayo? Kumakain pala ng tao si Emil. Tinukop ko naman ang bibig ni Oscar at binuksan ang langis. Nagpahid kami sa aming katawan at dito napatanong pa ito sa akin kung ano raw ang may tutulong ng langis na pinapahid namin. Kung ako ang tatanungin ay hindi ko rin alam. Nagbabakasakali lang ako sa maaring maging mabisa ang langis bilang pangontra sa mga nilalang na naroroon na doble ang lakas kesa sa amin. Sinabi kong langis iyon ng lola kong yumao. Hindi na rin ako nagtaka dahil kilala naman niya kung sino ang tinutukoy ko. Matapos naming makapagpahid ay nagpasya kaming dumaan sa bintana. Nagtanggal na rin kami ng sapatos. Mas tahimik kung mga nakayapak kami. Wala kaming alam sa lugar na yun at wala rin kaming kasiguraduhan kung saan kami pupulutin ng mga oras na yun. Kung dati-rati ay wala akong paniniwala sa mga santo, ngayon ay nagkaroon ako ng takot at pananampalataya sa Diyos na naalala ko lang sa tuwing magpapadasal kami para kay Lola Feli. Maya-maya pa ay nakarinig na kami ng mga yabag na tulad naming tumatakbo sa aming direksyon. Sa mga taas ng puno, sa mga sanga, sa aming likuran at mga huni ng mga hayop sa paligid. May mga umaangil sa paligid at kahit pagod na ang aming paa ay hindi kami maaaring tumigil. Kung hindi, tiyak na kami ay mauhuli. Napasok namin ang mapunong lugar at tumambad sa amin ang nakakasulasok na amoy. Hindi namin napigilan ang mapahinto. Kasabay nun, ang pagkalat ng sinag ng buwan sa paligid namin. Nanlaki naman ang mata ko at takot ang lumukob sa aming dalawa ng mga oras na yun. Lumiwanag ang paligid at nagpatuloy kami sa pagtakbo. Tumakbo kami ng mabilis habang inuusal ang mga dasal na tinuturo ni Inay. Wala na rin kaming magawa kundi ang ipagpasa Diyos na lang ang lahat. Mga panambitan naming makaligtas sa mga nilalang na ang tingin sa amin ay pagkain. Dito nakarinig kami ng lagaslas ng tubig kaya't nagpatuloy kami sa pagtakbo. At hindi nga kami nagkamali. Lagaslas ng tubig sa ilog ang narinig namin. Hindi kami nagdalawang isip na tumawid at magbuwis buhay marating lamang ang kabila. Lumusong kami at nag-umpisang tumawid. Dito sumigaw si Oscar dahil sa paghapdi ng mga sugat niya. Ngunit mas maigi na ang tumawid. Nilingon ko ang mga pinanggalingan namin. Nakita ko ang mga anino ng mga humahabol sa amin. Hindi na nila kami sinundan sa tubig. Giniginaw man kami ni Oscar ay hindi muna kami umakyat sa itaas. Hinintay na namin ang pagsikat ng araw. Wala kaming alam sa lugar na yon at hindi namin alam kung ang mga tao roon sa lugar ay tao na at hindi na aswang. Hinintay namin sumikat ang araw at umakyat na kami roon sa itaas.
Ngunit nang hawakan ko ang kamay ni Oscar, ay namumutla na ito. Maya-maya pa ay sumuka na ito at napamura siya dahil may natatandaan itong kinain noong nakikipag-inuman siya sa mga kalalakihan sa lugar nila Emil. Isa raw iyong piraso ng laman. Kinilabutan naman ako dahil maaring si Oscar ay nakakain ng pagkain ng mga aswang. At ang pagkain ng mga aswang ay may masamang dinudulot sa katawan ng isang tao. Lason ito, ani ni Lola Feli. Kaya kung sino man ang nakakain ay kailangan madala agad sa isang albularyo na kayang kumontra at magpasuka ng laway ng aswang. At kung hindi, ay maaaring mamatay o maging isa na ito sa kanila. Dito na nariwa bigla ang mga kwento ni Lola Feli sa akin. Angelo, hindi ko na kaya. Ikaw na lang magpatuloy. Nanghihina na ako. Lalong hindi naman kita kayang iwan dito. Ano ka ba? Sa huli, iniwan ko si Oscar para magbakasakaling makahingi ako ng tulong. Tumakbo ko ng tumakbo hanggang marating ko ang isang kubo. Nakita ko naman ang isang matandang lalaking may hawak na mga dahon. Agad ko naman itong pinuntahan. Ngunit napahinto ako nang bigla niya akong patigilin. Tinitigan niya ako ng napakatalim at hinagisan ng kung ano. Nalaman ko na lang na asin iyon nang may biglang nakapasok sa bibig at malasahan ko. Matapos ay ito na rin ang lumapit sa akin. Agad kong sinabi ang nangyari sa amin at ang kasalukuyang kalagayan ni Oscar. Meron lamang itong kinuha sa kanyang kubo at tinungo namin ang kinalalagyan ni Oscar. Natagpuan namin si Oscar na nakahandusay na sa lupa. May kung anong botelyang binuksan ng matanda at ipinatak sa bibig ni Oscar. At maya-maya ay may sinuka itong buong laman at kung may anong kulay itim sa paligid nito. Ang sabi pa dito ng matanda na nooy seryosong nakatingin sa akin na bahira ng laway ang pagkain ng aking kaibigan. Sinabi naman ng matanda na ligtas na raw ako pero ang kasama kong si Oscar ay may 3 gabi pang nalalabi kung makayanan ang pagsusuka. Isusuka kasi nito ang lahat ng mga nakain ng gabing yon. Pinatuloy kami ng matanda sa kanyang kubo at doon niya ay inlagaan si Oscar. Ngunit habang tumatagal ay nagiging mahina na ito. Wala naman akong magagawa para sa kaibigan ko. Naniniwala pa rin akong makakayanan ang pinagdaraanan niya ngayon. Lubos ko ring ikinatakot ko ay nang gabing yon nang bigla kaming sunduin ni Emil. Ngunit hindi naman ako pinalabas ni Tatang, kung di ay pinaghaplas niya ako ng isang uri ng langis na napakabango. Kaiba yon sa langis ni Lola Feli dahil may halamang ugat iyon sa loob. Si Tatang ang nakipag-usap kay Emil at mula naman sa siwang ay sinilip ko ang lalaking nag-imbita sa amin at dahilan ng kinasadlakan namin ngayon. Magalang ito sa matanda at kalaunan ay umalis na rin. Bumalik naman si Tatang na may ngiti sa kanyang labi. Nang gabing yon ay nagpakilala ang matanda sa akin bilang si Lolo Andoy. Isa itong manggagamot sa lugar na iyon. Sinabi niya ring ang baryo na pinanggalingan namin ay baryo ng mga aswang. Ngunit ang mga ito ay hindi nananakit ng mga tao sa lugar nila. Hindi nalingid sa matanda ang nangyayari sa lugar na iyon. Ayon pa dito ay may mga dayo ang ginagawang alay na mga naroroon. Tinanong ko na rin ang matanda kung papaano niya napaalis si Emil. Sinabi ng matandang wala nang kapangyarihan ang mga tulad ni Emil sa lugar nila.
Kinabukasan ay kinausap akong muli ng matanda. Ngayon naman ay komportable na ako sa kanya at ipinagpapasalamat ko na tinulungan niya kami. Aniya, ang sino mang makarating sa hangganan at makatawid sa teritoryo ng mga tao ay wala ng kapangyarihan pa, tulad nila Emil. Dagdag pa ng matanda na may nakita siyang matandang babae sa di kalayuan. Maaring bantay ko raw iyon. Nabanggit ko naman dito ang pangalan ni Lola Feli at napangiti siya sa akin. Si Lola Feli ay hindi ako pinabayaan. Ngunit aniya ay may nais na ipalibing sa akin ang aking lola para matahimik na ang kaluluwa nito. Ilibing ko raw ang langis na hawak-hawak ko dahil nagawa na raw nitong matupad ang proteksyonan ako. Kinuha ko sa aking bulsa ang botelya at ipinakita ko kay Tatang Andoy. Maya-maya pa ay inamoy niya naman ito. Aniya ay isang manggagamot ang aking lola at marami na ring nagamot. Ngunit wala na akong matandaan dahil wala naman ang naikwento sa akin si lola. Maliban sa mga nilalang na tulad ni Emil. Dahil sa mga pinaiinom ni Tatang Andoy, ay unti-unting bumuti ang pakiramdam ni Oscar. Mabibisa ang mga nilagang dahong ipinapainom ni Tatang Andoy kay Oscar. Hindi nagtagal ay umalis na kami sa lugar na iyon. May itinuro sa aming lugar ang matanda para maabot raw namin ang himpilan ng mga jeep papuntang terminal paluwas ng Maynila. Noong mga oras na iyon ay nagbabakasakali lamang kami na makasakay kahit wala na kaming pera ni Oscar dahil naiwan na namin ang iba naming gamit sa bahay nila Emil. Mabuti na lamang at hinayaan kaming makasakay kahit na wala kaming pambayad. Nakabalik kami sa amin ngunit bakas pa rin ang takot namin. Hindi na muli pa naming pinag-usapan iyon ni Oscar. Umalis naman kami sa pinagtatrabahuan namin at lumipat na rin sa ibang upahan. Gusto naming magbago ang aming buhay. Matapos ang isang pangyayaring akala namin ay magiging pagkain na lang kami ng mga nilalang na kung tawagin ay mga aswang. Dala-dala namin ni Oscar ang takot na makipagkilala sa iba. Sa totoo lang ay naging mas malapit kami ni Oscar sa isa't isa. At gayon na lang ang pasasalamat niyang hindi ko raw siya pinabayaan o iniwan. Sinabi ko naman sa kanya na hindi ko kayang gawin yon. Cargo de konsensya ko na lang kung hinayaan siya. Makaligtas man ako ay tiyak na araw-araw akong sisingilin ang aking konsensya at umiiwas na kami sa mga bagong kakilala dahil hindi namin alam kung ano ang nakakasalamuha namin. Kung mga tao o aswang ba ang mga ito. Isinabuhay ko na rin ang mga tinuro sa akin ng matanda at sinunod ko ang nais ni Lola Feli. Inilibing ko ang botelya at minsan pa ay nagpasalamat ako sa kanya. Siguro ay hanggang dito na lang ang kwento ko tungkol sa mga aswang na nang imbita sa amin sa isang probinsya. Ngayon ay nasa Maynila pa rin kami ni Oscar. Ngunit may mga sarili na kaming pamilya. Maraming salamat sa iyo, Kabaryo, kung mababasa mo ang kwentong ito. Matagal na akong nakikinig sa iyo. Noon ko pa sana gustong ipadala ito. Maraming salamat sa mga nakikinig na kagaya ko na may karanasang nagpapadala sa iyo. Itong nagbibigay sa akin ng aliw sa araw-araw. At hindi ko makakalimutan ang mga kwento, lalo na ang karanasan namin mismo ng kaibigan ko. Muli, ako po ito si Angelo ng Maynila. Maraming salamat. Hindi lahat ng mabuti ay mabuti rin ang layunin. Sa panahon ngayon, ay kailangan kilalaning mabuti
ang mga nakakasama. Hindi rin naman masamang tumanggi. Oras na makaramdam ng hindi maganda o pag-aalinlangan sa iyong katawan. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin. Maraming salamat sa inyo. Naway merong kayong napulot na aral sa kwentong inilahad natin ngayon. Okay, yun, salamat rin mga kabaryo. Nabulol ako. Bali, yung komento ko rito is doon na lang sa aral, no? Kasi napakaganda. Talagang karanasan to, no? Yun nga, tama naman yung sabi doon na mas mabuting kilalanin mabuti yung mga kasama. Kasi nga, lalo na sa panahon natin ngayon, ang hirap, di ba? Pag naramdaman mong parang hindi maganda, ikaw na yung umiwas, no? Wala na, yun nga, tama, wala namang masamang tumanggi. Lalo na kung hindi mo naman talaga gusto, di ba? Lalo na yung ganyan na yayayain ka ng, well, hindi ko alam kung masyadong close na ba nila tong si Emil pati yung asawa. Siguro nadala kasi nga, dinadalan ba naman ng merienda eh. Eh talagang magiging magkaibigan tong mga to. Pero dapat kahit ganun, maging mapanuri tayo, dun lang tayo sa neutral. Kasi mahirap talaga ngayon, kabaryo. Alam nyo naman na maraming hindi magandang nangyari sa lugar natin. Sa mundo natin, di ba? Ang gulo na. So, makinig na lang kayo sa akin para maganda yung aral natin sa araw-araw. Hindi, joke lang. Totoo yun. Tama yung sinabi ko. Pero yun, hanggang dito na nga lang. At yung shoutout ko sa inyo mga kabaryo, siguro next upload na lang natin. Tutukan nyo rin yung kwentong baryo natin sa kwentong kalakbay. Doon ina-apply ko na yung mga natutunan kong boses sa pagdadab. Bali dito, uunti-untiin ko rin. No? Ang hirap kasi pag solo talaga tas ikaw lang yung boboses. Dito kasi hindi ko kasama si Tito Proy eh. Pero dun sa kwentong baryo, kasama ko siya sa kwentong kalakbay. Pero try natin yung best natin dito. Sa ngayon, ito lang muna mga kabaryo. Komento kayo sa baba para mabasa ko rin. At i-like nyo na rin tong video natin. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman kasi malaking tulong yan sa channel natin. So paano? Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyo.